Isang 14 anyos na batang babae na tila may kapansanan sa paningin ang naghihintay ng bus pauwi nang marinig niya ang isang grupo ng mga kaibigang nag-uusap tungkol sa kanilang sosyal na buhay. Sabik na makisama, lumapit siya sa kanila at tinanong kung papunta rin sila sa syudad para makasama siya, ngunit tiningnan lamang siya ng mga ito nang may pag-aalinlangan. Ilang sandali pa, dumating ang kanyang amain na si Andy upang isama si Piper pauwi. Una siyang pinagalitan ni Andy dahil sa pagiging padalos-dalos at pagnanais na sumama sa mga hindi niya kilala. Wala namang pakialam si Piper. Habang naglalakad sila, tinanong ni Piper si Andy kung nagustuhan siya ng mga babae. Lumingon si Andy at nakita ang mga ito na pinagtatawanan si Piper, kaya't nagsinungaling siya at sinabing gusto siya ng mga iyon, pero pangit lang daw ang kanyang suot para hindi na siya masyadong masaktan sa hindi pagiging bahagi ng grupo. Inaayos ni Andy ang side mirror ng kanyang kotse gamit ang rubber tape nang tawagin siya ni Piper. Nang tanungin kung anong problema, sinabi ni Piper na mula pa nang dumating sila ay umaagos na ang tubig sa banyo at tinatawag na niya ang kanilang ama, ngunit walang tugon, na isang bagay na hindi pangkaraniwan dahil palagi itong sumasagot sa kanyang tawag. Maingat na lumapit si Andy sa pinto at binuksan ito. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanilang ama na nakahandusay sa sahig habang nakayakap si Piper dito, umiiyak at nagtatanong kung paano ito nangyari. Sa isang ahensya ng foster care, ang babaeng namamahala sa paglalagay ng mga bata sa mga bagong tahanan ay balak silang paghiwalayin ni Andy at Piper. Ang dahilan ay dahil nasangkot noon si Andy sa gulo sa isa sa mga foster parents niya. Hindi pumayag si Andy, kaya nakiusap siya kay Wendy na huwag silang paghiwalayin dahil siya lang ang may kakayahang mag-alaga kay Piper. Pumayag si Wendy at sinabing kailangang magpakabait si Andy, at kapag siya'y tumuntong na sa edad na 18 sa loob ng 3 buwan, maaari na siyang maging opisyal na tagapag-alaga ni Piper. Pagdating nila sa kanilang bagong tahanan, masayang sinalubong sila ng may-ari ng bahay na si Laura, at unang ginawa ay ang pagkuha ng selfie kasama sila, ngunit tila sinadya nitong harangan ang mukha ni Andy gamit ang kanyang ulo. Ipinakilala ni Laura sa kanila ang kanyang aso, na tila buhay pa pero sa katunayan ay isang stuffed toy na pinalabas lamang na buhay, isang bagay na nakitaan ni Andy ng kakaiba, ngunit hindi na lamang siya nagsalita. Sa pag-uusyoso, tinanong ni Andy si Laura kung para kay Piper ba ang banig sa sahig, at sinagot siya nito na iyon ay para sa anak niyang babae na nalunod ilang taon na ang nakalilipas. Habang gumagala sila sa loob ng bahay, nakita ni Andy ang isang batang kilala sa pangalang Oliver na nakatayo sa loob ng isang walang lamang pool habang pinapaslang ang isang pusa. Agad na tumakbo si Laura at inagaw ang pusa mula kay Oliver bago pa niya ito tuluyang mapatay. Pagkatapos, inihatid ni Laura si Piper sa kanyang silid at itinuro kay Andy ang hiwalay niyang kwarto. Habang nakapagpahinga na, nagte-text si Andy sa kanyang kaibigan nang biglang pumasok si Laura sa kanyang silid. Sinabi nitong nalaman niya kay Wendy na nag-apply si Andy bilang legal guardian ni Piper kapag siya'y 18 na. Kaya't kailangan niyang magpakabait dahil kakailanganin ang ulat ni Laura para payagan ito. Tinanong pa ni Laura si Andy kung ka-text ba niya ang kanyang girlfriend o boyfriend, isang tanong na labis na ikinainis ni Andy ngunit pinilit niyang maging kalmado. Sinabi pa ni Laura na isa siyang counselor kaya't bukas daw si Andy na magbahagi ng anuman dahil naroon siya para tumulong. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang boses ni Piper na tinatawag si Andy, palatandaan na. Magkadikit ang kanilang mga kwarto. Sinamantala ni Laura ang pagkakataon upang kunin ang cellphone ni Andy at silipin ito. Nang mapansin ni Andy, agad siyang sumigaw at hinablot ito mula sa kanya. Natakot si Laura sa naging kilos ni Andy kaya agad itong humingi ng tawad at lumabas na lamang ng silid. Sa araw, nagpapatugtog si Andy ng malakas habang nag-eehersisyo at si Piper na may inaayos ang kanyang silid. Habang ginagawa ito ni Piper, pinagmamasdan siya ni Laura sa may pintuan habang nakangiti. Sa gabi, inutusan ni Laura si Oliver na manatili sa kanyang silid habang pinapanood niya ang isang VHS na nagpapakita ng isang batang umiiyak habang may lalaking gumuguhit ng bilog gamit ang puting substance. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi makatulog si Andy at nang makarinig ng ingay, sinilip niya sa bintana at nakita sina Laura at Oliver na patungo sa isa pang maliit na kubo sa bakuran. Kinaumagahan, nagising si Andy na pawisan at napansin niyang nabasa ang kanyang salawal. Agad niyang nilaban ang mga damit at bedsheet upang hindi mapansin ng iba. Bago umalis ng bahay, sinabi ni Laura kay Oliver na manatiling kalmado dahil babalik siya agad, at nilock ang pinto. Sa huling burol ng kanilang ama, tinanong ni Piper si Andy kung ano ang hitsura ng kanilang ama. Dahil hindi niya ito tinitingnan, sinabi ni Andy na maayos naman ang itsura nito. Nang umalis na ang lahat sa entablado, lumapit si Laura sa bangkay, kinuha ang gunting at ginupit ang buhok nito na itinago niya sa kanyang bag.
Pagkatapos, lumabas si Laura at sinalubong sina Andy at Piper, halatang may binabalak. Ibinunyag niya kay Piper na nagsinungaling si Andy tungkol sa hitsura ng kanilang ama dahil natatakot daw itong makita ito, at binauika nila ang bangkay upang tuluyan ng makapagpalm si Andy. Samantala, sa bahay, paulit-ulit na binangga ni Oliver ang glass door hanggang sa nabasag ito gamit ang kamay niya, hindi alintana ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Sa tabi ng bangkay, sinabi ni Laura kay Andy na halikan nito ang kanilang ama bilang huling pamamaalam. Bagamat nag-alinlangan si Andy, hinalikan niya ito sa noo. Ngunit hindi pa kontento si Laura, at sinabing halikan daw sa labi bilang tradisyon, isang bagay na mariing tinanggihan ni Andy. Kaya't si Laura na mismo ang yumuko at hinalikan sa labi ang bangkay. Pagbalik nila sa bahay, inayan ni Laura ang lahat na maglaro ng laro kung saan iinom ng vodka tuwing makakahula ng numero ng kasama. Pumayag si Andy, ngunit nang si Piper na ang iinom, nag-alala siya. Sinabi naman ni Laura na para lang ito sa gabing iyon. Sa bandang huli, naubos nila ang bote habang pinagmamasdan ni Oliver mula sa labas. Habang mahimbing na natutulog si Piper, sinamantala ni Laura ang pagkakataon upang makipag-usap kay Andy tungkol sa kanyang pinakamalalim at madidilim na sekreto. Sa simulay hindi siya komportableng magbahagi. Kaya't ibinahagi ni Laura na ilang linggo rin siyang pumupunta sa sementeryo upang umiyak sa puntod ng kanyang anak na babae, at gagawin niya ang lahat mapakinggan lang muli ang pagtawag nitong, Mama, sa kanya kahit isang beses pa. Ibinunyag rin ni Laura na alam niyang minsan ay sinaktan ni Andy si Piper noong sila'y mas bata pa. Dito nagsimulang ikwento ni Andy ang kanyang karanasan sa kanyang ama bago ito namatay. Ipinaliwanag ni Andy kay Laura na noong bata pa siya, palaging hindi siya pinapansin ng kanyang ama. Para lamang mapansin, lagi siyang gumagawa ng kalokohan sa paaralan, ngunit ang naging kapalit ay mas mabibigat na pananakit hanggang sa nawawalan siya ng malay at nagigising kinabukasan na puno ng pasa. Nang pakasalan ng kanyang ama ang ina ni Piper, inakala ni Andy na magiging buo na silang pamilya at magbabago ang lahat. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip, lalo siyang hindi pinansin. At ibinuhos ng kanyang ama ang lahat ng atensyon kay Piper, kaya't madalas makaramdam ng selos si Andy. Nang siguradong tulog na ang lahat, bumalik si Laura sa kanyang silid, kumuha ng tasa, at ihi dito. Pagkatapos, pumunta siya sa silid ni Andy. Matapos masigurong mahimbing ang tulog nito, ibinuhos niya ang ihi sa ibabang bahagi ng katawan ni Andy upang magmukhang siya'y naiihi sa kama. Kinuha rin niya ang cellphone ni Andy, binuksan ang mga mata nito para ma-unlock, at binura ang larawan ni Oliver at ng peke niyang aso. Kinabukasan, habang pinapaliguan si Oliver, sinabi ni Laura na alam niyang gutom na ito, pero kailangan pa nitong maghintay. Hindi gumalaw si Oliver, kaya tinanong niya kung paano niya malalaman kung nandoon nga ito kung hindi niya ito nakikita. Tumagilid ang mga mata ni Oliver patungo kay Laura, at biglang tumulo ang tubig mula sa gripo. Nang bumalik ang tingin ni Laura kay Oliver, gumagawa ito ng ingay na parang pusa, namumula ang mga mata, at nabasag ang salamin. Nagising si Andy na may laway pa sa bibig. Nang suriin niya ang kanyang pantalon, basa na naman ito, kaya't dali-dali niyang nilaban ito kasama ng kumot. Pagdating sa laundry area, nadatnan niya sina Laura at Piper. Agad sana siyang lalabas pero sinabi ni Laura na siya na ang naglalaba at sabay-sabay na nilang labhan ang lahat. Naamoy ni Laura ang ihi at nagkunwaring wala siyang alam. Walang ideya si Andy sa nangyari. Nagsimulang mag-alala si Piper para sa kanyang kuya, at sinabi ni Laura sa kanya na may problema si Andy, naging agresibo ito kagabi, at ikukwento niya sa sasakyan habang sila'y mamimili. Dahil natatakot ng maligo sa loob ng bahay, lumabas si Andy at naligo sa gripo. Sa kabilang banda, si Oliver ay nasa may bintana, pinanood si Andy habang nilala pa ang isang langaw na kanina pa ito ginugulo. Makalipas ang ilang sandali, kumuha ng kutsilyo si Andy para buksan ang pinto ng silid ni Oliver at yayain ito sa kusina para kumain. Habang nakikipag-usap, ginamit niya ang kutsilyo para hiwain ang prutas at inialok ito kay Oliver. Nang yumuko si Andy para may kunin, pagharap niya muli ay ngumunguya na si Oliver ng kutsilyo habang dumudugo ang bibig nito. Pilit na inalis ni Andy ang kutsilyo mula sa kanya. Nang makuha ito, hinayla niya si Oliver papunta sa ospital. Ngunit biglang tumigil si Oliver nang makita ang puting guhit sa lupa. Hinayla siya ni Andy ngunit ayaw ni Oliver tumawid. Wala pa ring ideya si Andy kaya pinilit niya itong tumawid. Biglang sumigaw si Oliver sa sakit, bumagsak, nangingisay, namumula ang mga mata, at may naririnig na tunog mula sa kanyang tiyan. Nang tingnan ito ni Andy, napansin niyang parang may kumikilos sa loob. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Oliver, tulungan mo ako. Dumating si Laura at sumigaw kay Andy na lumayo kay Oliver.
Sa kanyang silid, pinanood ni Laura ang isa pang VHS kung saan isang babae ang nakatawid sa guhit at bahagyang bumalik ang katinoan, pero isinagawa sa kanya ang ritual para mapasukan ng espiritu ng patay. Nagsimulang lumitaw ang totoong Oliver at nagtanong, "Nasaan ako?" Tiningnan si Laura at nagtanong kung sino siya at ano ang gusto nito. Natakot siya at sumigaw ng tulong. Pinatugtog ni Laura ang malakas na musika para hindi marinig ni Piper at Andy ang sigaw. Habang ginaganap ang bahagi ng ritual, tinakpan niya ang bibig ni Oliver at ginuhitan ang noo nito ng paikot na galaw, dahilan para manahimik itong muli. Habang nasa labas si Andy, sinabihan niya si Laura na kailangan nilang dalhin si Oliver sa ospital. Lumabas si Laura at sinigawan si Andy dahil pinasok nito ang silid ni Oliver. Binagsak niya ang pinto at isinama si Piper. Nagtanong si Piper kung ayos lang si Oliver, at sinabi ni Laura na oo. Nag-aalala lang daw siya sa nawawalang pusa habang pinapakain niya si Oliver. Nang buhok ni Phil mula sa kanyang bangkay. Lumabas si Piper gamit ang kanyang tungkod at nagsimulang hanapin ang pusa. Mula sa itaas, makikitang may puting guhit na nakapalibot sa buong bahay. Habang naliligo si Andy, bigla siyang nakarinig ng tunog sa likod. Pagharap niya, naroon ang espiritu ng kanyang yumaong ama na nagsabing mamamatay si Piper sa ulan. Nang subukang lumabas ni Andy, nadulas siya at nawalan ng malay. Nagising si Andy sa ospital habang umuulan. Sinubukan niyang sabihin sa mga doktor na mamamatay si Piper kung hindi siya makakaalis agad. Ngunit pinatahimik siya gamit ang iniksyon. Kinabukasan, dinalaw siya ni Laura at sinabi niya ang panaginip tungkol sa ama. Nakiusap siyang huwag palabisan si Piper kapag umuulan, at nangako si Laura. Ngunit sa susunod na eksena, makikitang nilabas ni Laura si Piper habang umuulan upang maglaro. Iniisip na ito ay oras na kasama ang anak niyang si Kathy. Ipinasuot niya kay Piper ang damit ng kanyang anak at sinabihang tawagin siyang Mama, imbes na Laura. Inalok din niya si Piper na manatili sa kanya kahit na gusto na ni Andy siyang kunin sa oras na ito'y mag-18. Hinawakan niya ang kamay ni Piper at pinahawak sa freezer. Hindi alam ni Piper kung ano iyon. Sinabi ni Laura na karne lang iyon, ngunit sa totoo, iyon ay ang katawan ni Kathy na pinipreserbo niya sa freezer. Pagbalik ni Andy mula sa ospital, gusto niyang makita si Piper, pero pinigilan siya ni Laura, sinabing nakakakilabot na gusto niya itong puntahan. Nagbuhat si Andy ng weights para mawala ang lungkot habang inaalala kung paanong palaging mas pinapaboran si Piper habang siya ay kinakalimutan. Halos mawalan siya ng kontrol sa bigat, ngunit kinaya pa rin. Samantala, pinapanood ni Laura ang isang recording kung paano maibalik sa buhay ang isang patay sa pamamagitan ng paggamit ng katawan ng taong sinapian ng ibang espiritu. Matapos nito, pinatakan niya ang sarili ng pabango ni Andy, pumasok sa silid ni Piper, at sa halip na tabihan ito ng maayos, bigla niya itong sinuntok sa mukha at tumakbo palabas. Nagising si Piper na umiiyak sa sakit ngunit hindi narinig ni Andy dahil mahimbing ang tulog. Kinabukasan, sinisi ni Laura si Andy sa pasa ni Piper. Nagtaka si Andy dahil hindi niya maalala ang nangyari. Hinala niyang si Laura o si Oliver ang nanakit kay Piper. Ngunit itinuro ni Laura si Andy, batay sa lakas nito at sa galit mula sa abuso ng kanyang ama. Habang nagtatalo, nakita ni Andy si Oliver sa ulan na mukhang iba ang itsura at sinubukang kuhanan ng larawan, pero pinigilan siya ni Laura. Itinulak niya ito at sinubukang lumabas pero nakalock ang pinto. Pinagkunwari ni Laura na iniingatan niya si Piper laban kay Andy, at sinabing pareho lang siya ng ginawa niya kay Kathy. Dito nagalit si Andy, sinira ang pader at sinigawan siya ni Laura na parang sinaktan siya. Tinawag ni Andy si Piper para umalis na sila, ngunit dahan-dahang hinayla ito ni Laura palapit sa kanya. Pumunta si Andy sa foster home center para isumbong ang lahat. Habang naghihintay, nakita niya ang poster ni Oliver na isang nawawalang bata. Sa opisina ni Wendy, sinabi nito na tinawagan siya ni Laura at sinabing sinaktan ni Andy si Piper, inaatake siya, at umiihi pa ito sa kama. Itinanggi ito ni Andy at ipinakita ang poster ni Oliver, sinabing iyon si Connor. Ang tunay na pangalan ng bata sa bahay ni Laura. Tinanong niya si Wendy kung na-background check ba si Laura, at sinagot niya na si Laura ay matagal ng counselor at mabait sa mga bata. Pagbalik ni Laura, gulo ang bahay. Si Oliver ang may gawa. Gutom sa laman, inatake nito si Laura, kinagat ang kamay, at pinunit ang buhok. Nagtago si Laura sa kanyang silid. Sinabi ni Wendy na si Oliver, ang tawag ni Laura sa pamangkin niyang may pulang kulot na buhok. Tinawagan niya si Laura pero pinigilan siya ni Andy. Nang makalabas si Laura, nakita niyang nilalamon na ni Oliver ang bangkay ni Kathy. Pagdating nila ni Wendy sa bahay, pinakita ni Andy ang sinasabing kubo kung saan nakita niya ang bangkay.
Umamin si Laura na gusto niyang buhayin muli si Kathy gamit si Oliver. Tumakbo si Wendy sa takot. Nang pauwi na sila, binangga sila ni Laura gamit ang kotse. Pinatay niya si Wendy at tinuluyan si Andy sa putikan. Bumalik siya sa paaralan para sunduin si Piper. Nang makauwi sila, naramdaman ni Piper na may kakaiba. Tinawag siya ni Andy, ngunit si Oliver pala iyon. Itinago siya ni Laura. Natagpuan ni Piper ang katawan ng kanyang kapatid. Ibinunyag ni Laura ang plano nitong gamitin si Piper upang buhayin si Kathy. Nang tanungin kung anong mangyayari sa kanya, sinabi ni Laura na lulunurin siya. Hinamplas ni Piper si Laura at tumakas, ngunit nawala ng malay nang tumama sa isang bagay. Kinaladkad siya ni Laura sa pool. Pumasok si Oliver at lamusong. Tinangkang lunurin si Piper, ngunit nang tawagin siya nito na, "Mama," bigla siyang huminto at naalala ang anak niyang nalunod. Niyakap niya si Piper, ngunit tinulak siya nito at tumakas. Habang tumatakas si Piper, sinalubong siya ng mga tao at dinala sa ligtas. Si Oliver ay bahagyang nagkamalay, nakita ang poster, tinawid ang guhit, at napasigaw sa sakit. Dumating ang mga pulis at nadatnan si Oliver na humihingi ng tulong, at si Laura ay patay na sa pool, yakap-yakap ang bangkay ng kanyang anak. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na Tagalog movie recaps. Maraming salamat sa panunood.